yung former president po natin, Rodrigo Roa Duterte, now incarcerated po sa The Hague, Netherlands, no? Doon sa detention facility nila. At yung kanyang anak, si Davao City 1st District Representative Paulo, also given travel clearance, no? I think he plans to travel to 16 countries in the next 2 months. Malaman lang po natin kung ano yung mga panuntunan po natin dahil nag-umpisa na nga po yung campaign period for local elections noong March 28, Friday. Campaigning in absentia. Meron po ba mga special na panuntunan dyan ng COMELEC? Ma'am Ali, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, wala naman pong pinagbabawal at doon sa tinatawag na campaigning in absentia. At the same time, hindi naman po nire-require ng kahit na anong batas na dapat present yung mismong kandidato sa kanyang sa campaign period. So kung siya po ay isang incumbent at nabigyan po siya ng karampatang permiso ng kanyang opisina o ng opisina kung saan po kabilang yung mismong tumatakbong kandidato ay wala pong problema sa COMELEC. So again, kahit nga po sa araw na eleksyon, kung halimbawa hindi makaboto yung mismong kandidato bagamat siya tumatakbo o kung kahit sa mismong araw ng proklamasyon ay wala po siya, hindi rin po nire-require ang presensya mismo ng kandidato. Oo. So Chair, since natanong na ni Ali tungkol kay former President Rodrigo Duterte, ifa-follow up ko po yan. Ngayon po, na nasa The Hague na po ang ating dating Pangulo, September 23 pa po ang una niyang paghaharap. Ngayon po, kung sakali man po at sinasabi po ng ICC, it will take years, 10, 12 years po talaga. At makatulan siya, sabihin natin pong guilty, ano po mangyayari kung sakali po siya po ay nanalo po bilang alkalde po ng Davao City? Ano yung magiging... Okay po. Opo. Sa part po ng COMELEC, sa kasalukuyan siya ay kandidato at kung wala mang development hanggang sa araw na eleksyon, mananatili ang kanyang pangalan sa balota at kung sakali po siya ay maiboboto at sakasakali rin po ay maipoproklama kung siya naman po ang palari na manalo sa darating na halalan. Ngayon po, pagkatapos po ng eleksyon, proklamasyon, ay kung papaano at sino makakaupo pansamantala, yan po ay nasa DILG na ang jurisdiction. Sa Republic Act 7160 po natin, yung Local Government Code, kapag kayong nahalal ay hindi pa kwalipikado o hindi pa o may tinatawag na temporary vacancy, yung vice mayor o vice governor as the case may be, ang makakaupo. Kung naging permanent naman po yung vacancy, ganun din po, succession. Yung masusunod, yan po yung nasa section 44 ng Local Government Code. I'm wondering lang, Chair, kung merong precedent ito. Kasi alam natin, merong mga nahalal at they served their term while they were incarcerated, di ba? But locally, nandito sa Pilipinas pa rin. But ito is territory outside of local jurisdiction, wala labas po ng Pilipinas. So it doesn't matter po kung yung I don't know if we have a president, a legal wala president po tayong president dyan, Ma'am Ali. At Ma'am Pat, in fact, tama po yung binabanggit niyo. Local meron po tayo. Yan po yung kaso ng Halosos versus COMELEC. Diyan po nagsimula yung lahat na kung saan sinasabi ng Korte Suprema, kahit na siya ay convicted halimbawa ng mababang korte, pero wala pang final na conviction mula sa mas mataas na korte at executory judgment, then makatakbo at mahahalal at mananalo halimbawa kung yung mismong kandidato. So dito po, parang sa akin pong pagkakaunawa, wala pa po na yung nasa foreign, magkakaroon ng foreign case, foreign judgment, and therefore, ang tanong nga po dyan ay paano yung applicability ng Section 68 ng Omnibus Election Code na nakalagay po na pwede ma-disqualify yung kandidato pagka may final judgment of conviction. Ako po, sa akin palagay, wala pong distinction, whether foreign or local, yung sinasabi po na yan. Ibig sabihin, hanggat walang final judgment, whether local courts or an international court, then mananatili po yung isang kandidato sa ating pong balota at sa listahan natin. What if, kung kunwari, if and when he wins, as mayor of Davao, that's something also that yung political rival niya, running against him is Carlo Nograles. Ano naman din, maari ding questionin niya yun, Yun po ba ay isang judicial, is that something that it's an issue that can be judicially settled in the courts din? Kasi nga wala pa sa kasaysayan na nangyari na ganyan, hindi po ba? Tinatanggap po natin na yan ay maaaring isang gray area o maaaring maging
basihan ng isang kaso. But siyempre, sa part namin, we will just cross the bridge when we get there. In the meantime, wala naman pong final judgment. So, mananatili po yung pangalan ng dating Pangulo sa ating pong listahan at sa ating balota. So, kung ano man po yung mga maipapal, kung meron man, i-resolve po namin yan upang hindi naman po mawala ng agam-agam ang ating mga kababayan. But again, inuulit ko po, hanggat walang final judgment of conviction sa isang taong tumatakbo, ay makakatakbo po yung taong yan at maiboboto ng mga kababayan natin kung saan man jurisdiction o kung saan man yung anumang posisyon ng kanya pong tinatakbuhan. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.